for leading us a powerful prayer. Minsan pa po isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Alam niyo ho ba na hindi po aksidente or hindi nagkataon na nandito kayo? Lalo na po sa mga first-timers, ang buhay po natin ay ang may akda ang Panginoon. Sa ating mga first-timers, welcome po. No? Tinakda po ng Lord na makapag-attend po kayo upang malaman niyo po na ang ating Diyos ay hindi na po galit sa atin, napakabuti niya sa atin. Dahil pinagkaloob na po niya ang ating Panginoong Hesus. Tapat po ang Panginoon para tayo ay iligtas. Amen. Hindi sa ating mga gawa, kundi sa ginawa po ng ating Panginoon. Talking about katapatan, we are studying about God is faithful. Sino po ang patuloy na nararanasan po ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay? Amen. Kahit po anong panahon, katulad po ng inawit natin ngayon kanina, noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay po natin, laging tapat ang Diyos. Na kahit kung minsan po we're faithless, or nagkukulang ho tayo sa pananampalataya, nagdududa ho tayo, may takot ho tayo, nananatiling tapat ang Diyos. Dahil una pa natin pinag-aralan, God is faithful to His Word. May palabra de honor ang Diyos. Kung ano po ang sinabi niya, hindi na pwedeng magbago. Kasi po kung magbabago ang kanyang salita, hindi na siya Diyos. Katulad po ng sinabi ko last week po sa inyo, noon po na iniisip po natin, sana hindi na lang ginawa ng Diyos yung puno na may pinagbabawal na bunga, yung tree of knowledge of the good and evil, para hindi na lang nagkasala sina Adan at Eva. Alam po ng Lord yun, hindi nagkamali ang Diyos. Kaya nga ho, before the world began, bago pa nilikha ang lahat, nag-usap na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu, na ang Anak ay magkakatawang tao pang tubusin tayo. Upang iparanas po sa atin kung gaano katapat ang Diyos. Alam niyo ho bang mas mapalad tayo kaysa sa mga angels? Bakit? Tayo po nararanasan natin ang katapatan ng Diyos. Amen? Sa langit po, wala ka nang kailangan dun eh. No, hindi mo mararanasan hindi mo alam kung ano yung magutom, hindi mo alam kung ano po yung pain, yung sakit. Pero dito alam po natin, kaya na-appreciate po natin yung buhay, yung grace na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil tapat po ang Diyos sa kanyang mga salita. Napag-aralan din po natin just last week, no, ang tapat ang Diyos sa kanyang pangako. No, kanina nung nakaraan po ay nung unang Sabado sa kanyang salita. Pero po ngayon salita din pero particular po sa kanyang mga pangako. Kung ano ang pinangako ng Diyos, hindi katulad ng tao, lalo ng politiko na papako, pero ang Diyos mangyayari at mangyayari yan. Sabi nga po ni Joshua, not one word failed sa mga pangako ng Diyos sa Israel. Everything came to pass. Why? Dahil mabuti ang Israel? Hindi po. Actually po, nasa promised land na sila, nagkasala pa sila. Pinagalitan nga sila ni Joshua na, mamili kayo ngayon. Sasambay niyo ba yung mga Diyos-Diyosan na yan? O yung ating Diyos na nagligtas sa atin mula sa ilang, mula sa Ehipto? At sabi po ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero ganun pa man, kahit hindi tapat ang Israel, no, nagkulang sila sa kanilang katapatan, pero ang Diyos hindi kailanman nagkulang sa katapatan. Ganun din po sa ating buhay. Mag-backtrack record kayo sa ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Kapag po nagdududa kayo, no, para po meron ng takot o ano naman itong nangyayari sa buhay mo, mag-backtrack record ka, pinabayaan ka na ba ng Diyos? Tingnan nyo lang po, kahit wala pa tayong memory, nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang, iniingatan na po tayo ng ating Panginoon. Ang nanay ko po mahilig pong sa mama ko po nagaan po nanunood, Dahima. Noon daw pinagbuntis niya ako, taga San Luis pa po kami noon, umuwi pa sa San Luis. Dahil ang mga mababa po ang sahod ng teacher, lagi pang delayed. No, siguro yung mga teacher pa, mga parents, o kung dati kayong teacher noon, na alam niyo po ito. No, at manguutang po siya sa mga kamag-anak namin dito sa San Fernando. Bumabagyo po noon. Bumaha po sa San Fernando hanggang po sa junction or sa intersection hanggang daw sa dibdib. Pinagbubuntis po ako ng nanay ko noon. Sabi nga niya, mabuti hindi ka nakunan. Bakit po? Tapat ang Diyos
yung pinagbubuntis yung Bisaminda Carlos, ingatan nyo, magiging pastor yan sa darating na panahon. Hindi lang po sa akin, kahit po sa inyo. Isipin nyo kung papaano kayo iningatan ng Diyos sa maraming panahon na muntik ka nang mabundol, masagasaan, o kung nang masama po, pero ang Diyos po ay tapat at mabuti. Amen? Kaya ngayon po, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin sa katapatan ng Diyos sa ating buhay. God is faithful to His character. When we say character, ito po yung attributes ni Lord, itong mga katangian niya. Yung pong I think kung ako po ang maglalagay po ng, i-enumerate ko kung ano po yung pinaka-top 1 na attribute or character ng Lord, palagay nyo ano, para sa inyo. God is what? God is love, pwede po, pero sa akin, God is holy. Because in the Bible, Isaiah 6 sa Revelation, ito lang po yung inuulit-ulit na holy, holy, holy is the Lord Almighty. Hindi po inulit-ulit na faithful, faithful is the Lord. Love, love, love is the Lord. Because kapag banal ka, sa kabanalan ng Diyos, nandoon na lahat. Nandoon na lahat. Kung banal ka, hindi pwedeng hindi ka nagmamahal. Kung banal ka, hindi pwedeng hindi ka righteous, hindi ka pwedeng just, hindi pwedeng hindi ka merciful. Nakukuha niya ho ba? No, kaya nga, ito po yung katangian ng Diyos na siya po'y tapat sa kanyang katangian, sa kanyang pagiging banal. Na hindi po niya pwedeng tanggihan o pasinungalingan ang kanyang sarili po. Hindi niya pwede pong i-deny. Sabi nga po sa ating pinag-aralan sa 2 Timothy na mamaya babalikan din po natin. Well, anyway, let me begin with this verse. Isaiah 48:11, I will rescue you for my sake. Yes, for my own sake. I will not let my reputation be tarnished, and I will not share my glory with idols. Let's pray. Heavenly Father, we worship you. We bless your holy name. We thank you for your goodness, your faithfulness. Even for tonight, Lord, tapat ka, Panginoon, na wala po kami sa banig ng karamdaman. Tapat ka, Panginoon, na wala po kami sa mga bilangguan. Tapat ka, Panginoon, na wala po kami sa mga kabaong nityo, Panginoon. Kami binubuhay mo pa hanggang ngayon dahil meron kang plano at nais mong patuloy naming maranasan ang katapatan mo sa buhay ng tao. Panginoon, sa gabi pong ito, dalangin ko na buksan niyo po ang aming pangunawa sa iyong mga salita. Dahil alam po namin, hindi pwede ang sarili naming pangunawa upang tunay naming maunawa ng iyong salita, Panginoon. That's why, Holy Spirit, we allow you to move to each and every individual, especially sa mga first-timers po namin, Lord. Let them know, O God, and let them see how you how great is your plans and the love you have for them, Lord. Salamat po, Lord. And continue to change us, transform us by the renewing of our minds through your powerful word. And as I declare your word, I continue to declare healing, deliverance, and salvation be upon your people tonight, maging sa mga nasa online. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo ho ito, no? Remember, ang ating topic is God is faithful sa kanyang pong character, no? Sa kanyang mga katangian. Especially yung, sabi nga sa inyo, for being holy. And ayaw niya pong maging matarnish. So sabi po niya dyan, I will rescue you for my sake. In other words, I will save you alang-alang sa akin. Tingnan niyo ho ito. Everything in this world, lahat po, pati sa krus ng Kalbaryo, it's not really about us. It's about Him. It's all about Him. It's not about you. It's not about me. Bakit tayo linigtas ng Panginoon? Unang-una, it's all about Him. It's because it's for His sake. No, para pong, I think, palagi ko po sa iba sa inyo, bago itong naririnig niyo pong ito. Para sa Diyos ang ginawa niya yun na mamatay ang kanyang bugtong na anak. Opo. Makinig po kayong mabuti. Because God is holy, therefore God is just. Righteous. Matuwid po siya. Because God is holy, He is a merciful, gracious God. Maawain, mahabagin ang Diyos.
Amen. At and because God is holy, God is love. Now, kung yung attribute or katangian lang ng Diyos is God is love, patatawarin niya yung hindi na po kailangan siyang maging tao at mamatay sa krus. O sige na nga, Adan at Eva. Total, bunga lang yun. Yan po yung isip ng ibang tao. Total, purutas lang yun. Ano ba naman yun? Malit na bagay lang yun. Sige, pinapatawad ko na kayo. Hindi kayo dito. No? Kapag ganun po, in-exercise ka ng Diyos ang kanyang love, pero walang justice. Nakukuha niyo ho ba? Walang katarungan. Kasi po, sa bawat kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Kamatayan po. Kailangan merong mamatay na isang banal, walang kasalanan para po ang tao ay maligtas. Kaya nga po, sabi nga po, no, hindi ko lang pwede nyo pakitain sa Romans 3, yung pinakahuling part, yung po pagkapako ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, it is a demonstration. No, it's a demonstration, Romans 3, hindi 6. No, it's a demonstration of His righteousness, His justice. Ito, yung pong, para ipakita na ang Diyos ay banal, na ang Diyos ay matuwid, no? God, tignan po natin, God presented Christ as a sacrifice atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate. Ginawa ng Diyos ito na ipagkaloob si Kristo sa atin, i-demonstrate His what? His righteousness, His justice. Yung kanyang katarungan, because in His forbearance, He had left His sin committed beforehand, no? Talking about Old Testament. It is about i-demonstrate niya. Kailangan niyang i-demonstrate. Kaya nga po, alam ng Diyos na magkakasala tayo. Alam ng Diyos na tutubusin niya tayo. Pero lahat po ng katangian po niya ay gusto niyang maranasan natin. Yung pong kanyang justice, na kapag merong kasalanan, wala ka kay Kristo, impyerno ka. That is being faithful. Alam niyo ho ba, yung mga balasubas na halimbawa po, rinape yung kanilang anak, rinape ang kanilang apo, hindi nagsisi, hindi tinanggap si Kristo. Wala pong justice kung ang mga yan makikita natin sa langit. Yung mga politiko po nagnanakaw po ng bilyon-bilyon sa atin at hindi nagsisi po yan, hindi tinanggap si Kristo, hindi binalik yung pera. Alam niyo po, pagdating sa pera, dapat may restitution. Kung talagang nagsisisi ka, ibalik mo ang ninakaw mo. Nasa Bible po yan. Wala lang akong time para i-ano po niyan. Kaya nga, sige po, bigyan ko lang ko, New Testament na lang. When Jesus visited Zacchaeus, kilala niyo po si Zacchaeus? Yung basketball player? No? Yung maliit na tao, tax collector po. Na, anong sabi ni Zacchaeus pagkatapos po niya na-meet si Lord, nagsalita ang Lord, Panginoon, kanya magmula po ngayon, yung aking dinaya sa mga tao, ibabalik ko 4 beses. Yung kalahati ng kayamanan ko, ipamimigay ko sa mahirap. Hindi sinabi ni Jesus, hindi na kailangan. Tama na yung nagsisi ka. Anong sabi ng Lord nang narinig ngayon? Sa araw na ito, nagkaroon ng kaligtasan. Kung tunay kang ligtas, ikaw na ng utang. Kung talagang nagsisisi ka, magbayad ka. Pag nanakaw din po yung ng utang ka at di ka nagbayad. Pagpirasta na naman kayong utang. Utang na loob, bamayad na kayo. No, wala pong justice kung makikita po natin ang mga politiko na hindi nagsisi, na nasa heaven will not be heaven. Because ito po yung, this is the mystery of God. That God is holy, He must demonstrate His love, yes. Ngayon, kung basta na lang niya tayo pababayaan sa impyerno, nasaan yung magiging merciful, gracious, and love ng ating Panginoon? Kung patatawarin na lang tayo natin basta, nasaan yung justice? So pareho pong sira ang katangian ng Panginoon. Pero sa katalinuhan ng Diyos, alam niya kanyang gagawin. Ang kanyang bugtong na anak na naging tao, walang kasalanan, siya po ay naging handog para po sa ating kasalanan. Pambayad, pantubos sa ating kasalanan. To demonstrate, sabi nga po sa atin, nabasa kanina sa Romans 3, yung pagiging matuwid
ng Diyos, hindi lang pag-ibig. I hope naintindihan po natin yon. Medyo malalim pong doktrina ito na hindi po natin basta narinig kung minsan. Kaya nga po, ito pong nabasa natin ngayon sa na medyo kagulat-gulat siguro sa iba. I will rescue you, I will save you for my sake. Ang sinasabi ng Lord doon, kung hindi ko kayo ililigtas, nasaan ang aking pag-ibig at ang aking habag? Diba? Kaya nga, for my sake. Kung ngayon naman, pababayaan ko na lang kayo pumunta ng impyerno, walang kaligtasan, yung nga po, nasaan aking pag-ibig? Kung ngayon papapasugin ko kayo sa aking paradise, sa aking kaharian, nasaan ang katuwiran? Wala po. Nakikita niyo ba kung gaano katalino ang Diyos na buhay? Hindi po ito fairy tale na sinulat lang po ng tao. Yes, pinasulat sa tao, lang naman sa kalabaw, sabi ko nga sa inyo. Hindi ho natin, nasabihan na ho ba kayo nag-aaral kayo, kasulat kang damulag. Ako po hindi, kasulat kang kilkal manok, mga. Hanggang ngayon po, kung minsan, pag Miyerkules, di ba, nag-take notes ako para bago magsalita. Minsan pagdating ko dito, sinulat ko ngayon eh. Lupa yung reseta ako. Pinasulat, ito po kamangha-mangha po ang Panginoon. For His sake, kaya nga, kung hindi ko kayo, kung pababayan ko na lang sa impyerno, paano ko sasabihin na ako'y pag-ibig? Kung basta ko na lang kayo tatanggapin at walang nagbayad sa iyong kasalanan, nasaan ang katuwiran? Nasaan, paano ako magiging matuwid? Kaya nga nasabi ng Diyos, ililigtas ko kayo for my sake. Lahat ng nakakuha na magsabing amen. So wag na kayo magtampulo, para mo palaki kayong gawa mo kaya kami. Una talaga para po sa Diyos, para patunayan niya na ang Diyos ay banal, banal, banal. Amen. So mag-start na po tayo. Number 1, God is faithful to His character, which means He is faithful to Himself. Kanina ko po na-discuss ito. Ang ibig sabihin po ng faithful to Himself, this is the absolute core. Ito yung pinakasentro na i-discuss ko na po ng papyaw kaya sa ating introduction. It's God's attribute. No, God's attribute are not separate puzzle pieces. They are single, unified essence. Ang mga karakter or mga attribute po ng Lord na God is holy, God is just, righteous, merciful, faithful, and so on and so forth, God is gentle, God is kind, lahat na po nang yan. God is patience. Hindi po yan puzzle na, yan. Ano po yan? Buo. God is holy, buo. God is justice, God is just, buo. God is righteous, God is love, buo po yan. Hindi po yan puzzle. Kabuuan po yan ng pagka-Diyos. Kumbaga po sa the fruit of the Holy Spirit is, hindi sila are. Isang bunga pero meron siyang 9 ingredients, 9 elements, which are love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, gentleness, self-control. Pero the fruit of the Spirit is, hindi siya are. Para po siyang wrong grammar, pero tama po yan. Iisang bunga, pero kumpleto yung siyam. Amen. Iisang Diyos, kumpleto yung mabubuting banal niyang mga katangian. Amen. So ito po yung acting against His character would mean destroying His own being. Kapag kinontra niya po yung niya, kapag hindi niya tayo, kung hindi niya tayo ililigtas, sira na po ang kanyang pagka-Diyos. Kung hindi niya padadala sa impyerno yung mga taong hindi tumanggap kay Kristo, yung masasamang taong ito, masisira ang kanyang pagka-Diyos. Which is impossible po. Ang sinasabi ko lang po, kung sakali po, sa ating kaisipan, ganyan ho tayong mag-isip. Hindi na po siya Diyos kung ganyan. Pero, dahil po ganap ang Diyos, perfect po siya. Hindi po niya kailangan ng suggestion mo. Nakausap niyo na ba ang Diyos na naghumingi ng suggestion sa inyo? Anak, ano palagay mo? Ano kaya ang gagawin ko sa iyo? Yung mga ganun, di yung. So, balikan po natin yung 2 Timothy 2:13. I hope memorize na po natin to. If we are faithless, He remains faithful. Naalala niyo pa po ba ang kaibahan ng faithless and faithful? Kanina po pinag-aaralan ko po yung Tagalog po niyan.
Yung faithless po, sa Tagalog po, pag tinanong mo, walang, kung hindi tayo tapat. Sabi po, sa ibang Tagalog din, ganun din. Pero sabi ko, dapat hindi siya ganito. Dapat kung kulang ka sa katapatan, kasi tinignan ko po sa, kaya kinausap ko si Google kung anong kaibahan. Yung unfaithful kasi, ang isa sa mga salita na binigay niya na Tagalog is taksil. No, taksil. Kapag unfaithful ka, taksil ka. Binahiran mo yung tipan. Ganun po yung isang pagkakatagalog niya. Sinira yung tipan. Pagiging faithful. Pero yung faithless, yung parang nagkukulang ka lang. Kaya kahit nagkukulang ka sa pananampalataya, medyo ninenervyos ka, nananatiling tapat ang Diyos. Bakit? Hindi niya pwedeng itakwil ang kanyang sarili. Ang kanyang pagiging banal, ang kanyang pagiging just, righteous, merciful, gracious, and love. And so on and so forth. Hindi po niya, kaya nga po, tapat po ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Dahil siya po ay talagang tapat. So you can rest, God will never betray His own nature because God is faithful to His character. We don't have to live in fear. Hindi nagbabago po ang karakter ng Lord. His nature guarantees His promises. And then the book of Revelation, sabi ho dito, then I saw heaven opened and a white horse was standing there. Iba pong white horse ito sa mga unang, I think chapter 5 or chapter 6 ng book of Revelation, merong 4 horses. Yung unang horse is yung white horse. Pero hindi po ito. White horse din po ang saka kay Jesus. Pero iba po siya. Si Jesus po ito. Sabi diyan, a white horse was standing there. Its rider was named. Anong pangalan niya? Faithful and true, for he judges fairly and wages a righteous war. So, Jesus is not just faithful. No, He is the faithful and true living God. Hindi lang siya basta tapat. Siya ang tapat talaga. Tapat siya, no? Kumbaga po, hindi lang maibigin ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang tapat ang Diyos. Ang Diyos ay talaga pong sa kanyang katangian, siya po ay tapat at totoo. Actually po itong faithful and true, hindi po pwedeng paghiwalayin to. Excuse me po. Kung ikaw ay tapat, ikaw ay totoo. Amen. Kung ikaw ay totoo, ikaw ay tapat. Hindi pwedeng tapat ka pero hindi ka totoo. Hindi rin pwedeng totoo ka pero hindi ka tapat. Pareho lang po. Kaya nga po yung isa sa mga pangalan niya, faithful and true God. Kaya nga hindi niya pwedeng i-deny ang kanyang sarili. Dahil tapat po siya. Hindi mo pwedeng, tayo po siguro pwede nating i-deny ang sarili po natin. No? Kaya nga sinabi naman ng Panginoon doon, if anyone comes after me, he must what? Deny himself. If anyone sa ibang book, tapos sa Luke, no, if anyone want to be my disciple, he must deny himself. Bakit po? Kasi po yung katangian natin, karakter natin, bata pa ho tayo. Sabi ni David, nasa sinapupunan pa ako ng nanay ko, makasalanan na ako. Alam niya ho ba yun? Hindi dahil nakagawa ka na ng kasalanan sa loob ng tiyan ng nanay mo. Hindi po. Dahil yung pong laman po natin yan na minana kay Adan, yan po ay merong bahid ng kasalanan. May nakatirang kasalanan. Diyan po tayo tinubos at pinalaya ng Panginoon. Kaya nung hindi tayo Kristiyano, ang hirap pong tanggihan ang mga bisyo po natin. Pero nung naging Kristiyano ka na, natatanggihan mo na dapat ang kasalanan. Dahil pinalaya ka na ng Panginoon. If the Son sets you free, I think sa Romans 8:35 po ito, no? Ay John 8:35. If the Son sets you free, you are free indeed. Kung pinalaya ka ng anak si Kristo, ikaw ay tunay na malaya. Lahat po ng malaya magsabing amen. Ayan pala, 36 po siya, John 8:36. No? If the Son sets you free, you are free indeed. Galatians 5:1. It is for freedom that Christ has set you free. Dahil po sa kalayaan, isa sa mga dahilan bakit namatay sa krus si Kristo upang palayain tayo sa pagkakabihag
sa kadiliman, sa kasalanan. Lahat po ng nakakuha noon, magsabing amen. So because His name is faithful and true, you can trust His justice today and His promises forever. Amen? You can trust His promises. Balikan po natin si Abraham sa Hebrews 6:13-14, na pag-aralan din po natin ito, pero bigyan po natin ng diin uli po, dito, para po dito sa ating first point that God is faithful to Himself. Ang sabi po dito, when God made His promise to Abraham, still remember? Since there was no one greater for him to swear. Remember, kung natatanda niyo po yung lesson natin last week, yung mga unang tao, wala pong mga dokumento po yan. Ano po yan? Sumusumpa sila sa salita lang. Sinusumpa ko sa pangalan ng ganito, yung iba sa Diyos, no? Kahit ang sabi po ng Bible, hindi mo na dapat gawin. Kung sumumpa ka sa Diyos, dapat gawin mo talaga. Pero mas mainam na huwag ka nang sumumpa. No, kung di mo lang gagawin kasi ikaw ay masusumpa. Well, anyway, para kasi walang document na pwedeng ibigay kay Abraham, hindi yun ang uso. Ang uso sa kanila po noon, na susumpa ka sa mas mataas sa'yo. Sa gobyerno, sa tatay mo, sa nanay mo, o sa Diyos nga, o sa templo. Ganun po sila noon. Pero dito, sabi dito, dahil walang mas mataas kesa sa Diyos, sa sarili niya. Since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. Nanumpa siya kay Abraham, natutuparin niya ang kanyang pangako, no, sa ngalan ng kanyang sarili. Sa sarili po niya, sinusumpa ko sa sarili ko, Abraham, ganun po. Di ba kung minsan yung pag tayo, Pexman, mataya po ko. Gagawan niyo pa ita? Kasi nga, ganun nga noon manumpa ang mga tao. No, hindi mo sasabihin na Pexman, mataya ko man. Minsan ginagawa po yun. Pero mas mahirap po kasi kung yung ibang tao, limbawa lang, mahal mo sa buhay, mamatay man ang pamilya ko. No? Totoo ang sinasabi ko. Yung tinataya mo ang ibang tao, yun, na mahal mo, dahil pinapatunayan mo lang sa kausap mo na seryoso ka at totoo ang sinasabi mo at tutuparin mo ang sinasabi mo. So sumumpa ang Diyos, sabi niya kay Abraham, sinusumpa ko Abraham sa ngalan ng sarili, na I will surely bless you and give you many descendants. Pagpapalain kita at dadami yung lahi mo, Abraham. Alam po natin ang kwento, dyan po ang Israel. Buhay na buhay ang Israel. Yan po ang patunay na tapat po ang Diyos. Sipin niyo po, for almost 2,000 years walang Israel. 1948, bigla na lang nagka-Israel. Siguro nung nabubuhay tayong during those time, nabuhay tayong 19th century or late 18th century, tapos biglang nag-1948 may Israel. Anong Israel? Lalo na kung wala kang alam sa Bible. Sino yung mga yan? Bakit na lang ginawa nilang bansa yan? Ibang lahi ba yan? Ba't sa 2,000 taon, hindi natin naririnig yan. Wala tayong except for the Bible na merong Israel. Siguro, just imagine, if you were a Christian during the 18th, 17th century, hindi ka siguro ganong maniwala kasi nasaan ang Israel? Mas madali pong maniwala ngayon kasi nakikita natin ang Israel na sinabi ng Diyos sa kanila na bubuhayin muli ang kanilang nasyon, ibabalik sila in the last days. So ngayon, binalik na po sila 1948. Ibig sabihin po niyan, we are living in the last of the last days. Ito po yung isa sa pinakamatinding propesiya na palatandaan na nabubuhay po tayo sa mga huling araw. Yung naging buo muli ang Israel, na uuwi po sila sa kanilang promised land. That was 1948. 2026 na po ngayon. We are living not just in the last days, but we are living in the last final hours. I think ito na lang po ang last generation. Darating na po ang Panginoon. Marakal na rin may lungkot kaya kayo. Karakal ko pa mo pera. Yung po mga ganun, no? Ayoko pa may kapag-asawa. Ayoko pa ranasan yung makanini. Ayoko pa may kapunta kayo makanyan. Alam niyo po, mas maganda po sa piling ng Diyos kesa sa maraming pera dito. Mas maganda sa piling ng Diyos kesa makapag-asawa ka pa. So kung nais ng Lord na manatili kang single, edi maging single ka na lang. No? Katulad ni Uncle. Kasi po ito na, kaya nga po dito,
Tinupad ng Diyos. So if God stakes, tingnan niyo po ito, na ang ganda po nito. If God stakes His own name on His word, tatagalugin ko po para mas ano. Kung tinaya ng Diyos ang kanyang pangalan sa kanyang salita, you can stake your whole life on it too. Pwede mo ring itaya ang buong buhay mo sa Kanya. Dahil yan po yung, kung sugal man ang tawag dyan, yan ang sugal na siguradong panalo ka. Kung tinaya ng Diyos ang kanyang pangalan na kanyang sarili sa kanyang salita, pwede mong itaya ang iyong buhay, kapatid. Huwag nang hati-hati. Lord, huwag pagbigyan mo na ako. Itodo mo na kung Kristyano ka, kapatid. Magpaka-Kristyano na tayo. Malapit nang dumating ang Lord. Itodo na natin. Amen? Huwag na tayong mahiya doon sa mga barkada natin, sa ibang tao, na tinatawanan tayo. Ay, aure na rin borbolin again, then burn again. Aure na yung hallelujah, palundag-lundag pa. Huwag na ho tayong mahiya po doon. Totoo naman po yun, na nagpupuri tayong lumulundag, na nagtataas ng kamay. Nasa Bible po yan. Palagay nyo sa langit po, sabi po ng Bible, nung naligtas ka, isang kaluluwa ka, naglundagan ang mga angel. Nakasulat po ito. Sa bawat isang kaluluwang naliligtas, sabi ni Kristo, libo-libong anghel ang nagpaparty. No, nagsasaya. Meron ba yung nagsasaya? May ligtas siya. Ganun ho ba? Yung parang, ay, kasaya, may ligtas siya. Hindi ho, di ba? Yes, may ligtas si Brother Kai Procopio. Talaga pong maglulundagan, nagliliparan ng mga angels na ligtas, na ligtas, na ligtas. Nung naligtas ka, nagparty ang langit. Masaya ang Diyos, masaya ang mga anghel. Masaya yung mga taong nandoon na naligtas ka. Kahit yung taong nauna na sa'yo na pinagkakautangan mo, masaya siya na maligtas ka. No. At least nandoon na daw siya. Amen? So tingnan niyo po ito, no? Oo nga, no? Madalas tayo po, kapag tinaya mo yung tiwala mo sa tao, nasisira po yan. Kaya po yung mahilig magtiwala sa tao. Kilala ko si Mayor. May kilala ako sa munisipyo. May kilala ako sa bangko. May kilala ako sa ganito. Alam niyo po, ibig sabihin lang yan, nagtitiwala ka sa tao. May kilala ka o wala, dapat ang tiwala mo sa Diyos. Na hindi pupuntahan mo yung tao. No, kasi sabi po sa Book of Psalms, sinumpa daw po yung mga taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Pinagpapala ng Diyos yung nagtitiwala sa ngalan ng Diyos. Lahat na nagtitiwala sa Panginoon, palakpakan po ang Panginoon. Number 2, God is faithful to His character, which means He is completely unchanging. No, talaga po nung una, nababanggit na po natin, pero ngayon bibigyan po natin ng diin. This guarantees consistency across time. Consistent po ang Lord. Hindi nagbabago. Hindi po totoong hindi po totoong ang Diyos ng Old Testament at New Testament ay hindi magkaiba. Na mabagsik ang Diyos ng Old Testament dahil pinapatay niya yung mga lahi. Alam niyo po, may mga katwiran yun. Yung pong isa sa mga katwiran, sumamba sila sa Diyos-Diyosan, yung mga anak nila sinusunog, ino-offer kay Baal. Yung po kanilang pagkatao, no, na po, kumbaga po talagang punong-puno na ng sumpa at kulam. Kaya po yung kanilang lahi, hindi na dapat mag-exist, kundi mahahawa ang Israel. Kaya madalas sabihin niya, lipulin nyo lahat, wala kayong ititira. Lahat ng mga yan, pag sinabi ng Diyos, marumi, desecrated sila, contaminated sila. Siyempre, pag sinabi ng Diyos, tama ba ang Diyos o hindi? Tama. So, yung mga pinapatay niya nung Old Testament, tama ba o mali? Tama. Bakit? Kasi ang Diyos ay ganap. Perfect ang Diyos. Amen po ba? Kapag, katulad nga ho nung minsan, no, nasabi ko na po ito sa inyo, kung ikaw ang Diyos, para po dun sa mga, kung ikaw ang Diyos, gagawa ka ba ng impyerno, kapatid? Pwede ko bang malaman, sino dito ang sasabihin niya na kung siya ang Diyos, ay gagawa siya ng impyerno?
Isa lang po nagtaas. Binaba pa, nahiya kasi isa lang. O, dalawa. Meron pong dalawa. Tatlo. Apat. Logis, no? Sino po ang nagsasabi naman kung ikaw ang Diyos, hindi ka gagawa ng impyerno? Sino po ang nagsasabing hindi niya alam? Wala. Hindi po. Salamat po sa pagiging honest niyo. Kapag sinabi niyo po, hindi kayo gagawa ng impyerno katulad ng Diyos, sinasabi niyo, mas magaling pa kayo sa Diyos, mas matalino pa kayo sa Diyos, mas mabuti pa kayo sa Diyos. Kakilakilabot kayo kadiri. Di ho ba? Kasi wala nang tatalino pa sa Diyos. Ang Diyos, actually po ang Diyos, ganito po siya. Dahil linikha niya tayo, may karapatan siyang kunin niya ang buhay natin. Ano man ang dahilan. Bakit? Diyos siya. Ngayon ko questionin mo ang Diyos, bakit siya gumawa ng impyerno? Parang mas matalino ka. Problema mo, hindi mo nga masolve. Impyerno pa. Parang mas mabuti ka sa Diyos. Kanina nga, nagbuisit ka eh. Nagkasala ka. Araw-araw nagkakasala ka eh. Ngayon, sabi mo, hindi ka gagawa ng impyerno. Kaswelo na rin lamaran kang Senado. Nung walang impyerno. God is just, kaya may impyerno. Pero, tandaan nyo, hindi ginawa ng Diyos, nakasulat po sa Bible, ang impyerno para sa tao. Para yan sa mga demonyo at saka sa mga fallen angels. Kaya lang, ang tao ay binigyan niya ng free will para ma-exercise ang ano? Ang pag-ibig. Kasi ang pag-ibig dapat merong freedom. Hindi ka robot. O mahalin mo ko. Kundi, ganito gagawin ko sa'yo. Sabi ng hindi po. O hindi po pagmamahal. Yung pagmamahal po talagang sinusurrender mo sa Lord. Kaya nga may free will tayo. It's either gusto mo pumunta sa impyerno o sa langit para mapatunayan na ikaw ay merong gusto mo sumunod sa kabanalan ng Diyos. Noong unang tinanggap natin ang Lord, hindi natin talaga mahal ang Lord. Takot tayo pumunta ng impyerno. Magiging honest ho ba kayo doon? Pero pagdaan ng panahon, napapamahal, nai-in love ka kay Lord. Introduction pala ng mga awitin, umiiyak ka na dahil talagang punong-puno ka na ng pag-ibig ng Diyos. Mula nung tinanggap mo ang Panginoon. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, at sinabi mong born again ka, pero hindi ka pa rin in love sa Lord ngayon, something is wrong. Kasi po, kung kilala mo ang Diyos, hindi ka pwedeng hindi ma-in love. Kung kakilala mo si Kristo, hindi pwedeng hindi ka ma-in love sa Kanya. Dahil ang Diyos ay tapat at napakabuti. Mga balasubas pa tayo, mga makasalanan pa tayo, Romans 5:8, ibinigay na niya ang Kanyang buhay na matay niya sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil tayo ay nagbabago, o tayo ay banal, binigay niya Kanyang buhay kahit mga balasubas, mga borbolen tayo, mga lamaran tayo. Ganito po, hindi ka ba mai-in love sa isang Panginoon, isang tagapagligtas na ganyan? Manhid ka na lang kung hindi ka pa mai-in love sa isang Diyos na ganyan. Na makasalanan ka pa, mahal na mahal ka na niya. Amen. Kaya may free will tayo. Mamahalin mo ba ang Diyos? O punta ka ng impyerno? Remember, hell is not for men. It's for the fallen angels. Amen. So yun po yung, kaya hindi siguro kayo makapag-desisyon, nakalimutan nyo na ang impyerno hindi ginawa ng Diyos para sa tao. Ginawa niya para sa mga fallen angels sa mga demonyo. Pero kaibahan sa atin, choice po. Ang mga animals walang choice. Pero lahat ng yan, kung meron silang kaluluwa, na hindi ko po alam saan sa Bible yon, pero may nagsasabing, nung napunta daw siya sa langit, nakita niya yung aso niya. But I do believe, dahil God is love, hindi na lang basta niya meron na lang aso, mamamatay, mabuhay. Di ba, kung tayo naaawa sa alaga natin, naawa ba kayo sa alaga niyo? Pero kung minsan sinisipa natin, Pero tignan niyo po yan, nabanggit ko lang ang aso. Yung one of the best example of faithfulness or loyalty, yung aso. Murahin mo yan, sipain mo, huwag mong pakainin, lumabas ka ng gate kahit sandali lang,
Pagdating mo, parang galing ka ng abroad. Huya mo, no karat kabuatan. Bala mo, kapilang pamoy tapi, maldak mo kuhan, o makanya. O kabat, aga pa, alam niyo po yung ganun, napaka-loyal po ng aso. Kaya I do believe, makikita po natin yung pets natin. No, opinion ko lang yun, hindi ko po mapakita sa Bible na ano. Ang alam ko lang kasi ang Diyos ay mabuti. Kaya tapos napatanong ako, lahat ba ng manok na kinain ko, makikita ko rin sa langit ka ako. Kayo na po ang husga. No? Anyway, biglang bitwaging sabo So God cannot change for the better or for the worse. Why? He is already perfect. Wala nang dapat pang baguhin, wala nang dapat dagdagan, bawasan sa kanyang pagka-Diyos. Kaya sambahin mo man siya o hindi, sumunod ka sa kanya o hindi, mananatili siyang Diyos. He will reign forevermore. No? And then, because His nature is locked in eternity, nakakandado na, His faithfulness never fluctuates or decays. Hindi po naluluma ang kanyang katapatan. In fact, sabi po na Lamentations, no, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag, ay laging sariwa sa bawat umaga. They are new every morning. Great is your faithfulness. Dakila ang katapatan ng Diyos. Sinabi po niya sa Malakay 3:6, siya mismo, kausap niya mga Israelite, I, the Lord, do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Nung una, ayaw ko nang lagay ito Dapat, I, the Lord, do not change na lang para hindi malito ang tao. Pero, bandang huli, pinaunawa po sa akin ng Holy Spirit, I, the Lord, do not change, so you, the descendants of Jacob, are not destroyed. Ang sinasabi ng Lord, nung kausap niya ng Israel, hindi ako nagbabago kung bakit hindi pa kayo natutupok o nawawala, na-destroy, or annihilate, or na-extinguish. Kung bakit kayo na-distinguish, kaya hindi ko na nagbabago. Saan? Hindi nagbabago yung Diyos sa pangako ng Diyos kay Abraham, pangako niya kay David, na ito pong lahing ito, hindi pababayaan ng Diyos. Kaya buti na lang sabi ng Diyos, hindi ako nagbabago. Kahit ganyan. Anong ugali po nila dito? Malakay 3:6. Pagkatapos po ng 6, 7. Siyempre, tapos ng 7, 8. Tapos, Malakay 3. Ano yung Malakay 3:10? Tithes. Sabi nila, hindi na usong tithes, pero sabi ng Diyos, hindi siya nagbabago. Kung wala ng tithes ngayon, nagbago na ang Diyos. Alam niyo po, yung mga ganyan, gusto kong patulan ko. Actually, may mga pinatulan ako sa Facebook. Binigay ko itong mga verses na ito. Hindi na niya ako Bandang huli, mag-post pa rin siya. Sabi ko, talagang ikaw mukha kang pera. Meron kang spirit of love for money. Hindi na niya ako sinagot. Sinisira po niya yung mga pastor o church na nagtitithing. Binigay ko po ito. Hindi nagbabago ang Diyos. So sabi ko, kung sinasabi mo hindi ka naniniwala sa tithes, pag ba nag-o-offering ka sa church, less than or more than 10%? No? Hindi po kayong tinatanong ko, yung kwento ko ito. No, less than or more than 10%. No, kung ikaw yan, na sinasabi mo hindi na huso ang tithes, hindi na dapat nagta-tithes, ano ang binibigay mo? More than or less than? Kung sinasabi mong less than, parang yung grace covenant ngayon, mas mababa sa old covenant. Hindi po. Far more glorious po ang new covenant. Mas matindi po. So kung mas matindi ang new covenant under the grace of God, hindi lang 10% ang pinag-uusapan. Acts chapter 2, ibinigay nila ang kanilang lahat, pati ari-arian po nila. I'm not saying na ibenta nyo yung mga bahay nyo. Ang ano po yan, dapat ibigay po natin yung best kesa sa 10%. Pero ito lang po, hindi na tayo magdidibati dito. Hindi ako nagbabago, sabi ng Diyos. Then, kung babasahin niyo po yung verse 7 dyan, no? Return to me, verse 7, 8, 9, return to me and I will return to you. Anong i-return namin, Lord? Meron ka ba kami, ayan, ever since return to me and I will return to you, says the Lord. But you ask, how are we to return? Verse 8, no? Meron ba kami ninakaw? Will a mere mortal, yung tao ba? Pananana kami? Yet you rob me, sabi ng Panginoon. How are we robbing you? Sabi po ng mga tao, in tithes and offering. Balik ka sa verse 6.
Ano yung sabi ng verse 6? I, the Lord, do not change. Kung nagbago na ang Lord ngayon, ng Diyos, ay hindi siya consistent. Pero I do believe consistent ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Amen. Hindi ako makikipagdebate sa inyo, ito po ang Bible. Kung bakit pa tayo nagtatides hanggang ngayon. Actually po yun lang yung starting point. Ang talagang pinopromote natin dito, hindi tithing talaga. Generous giving, which is above 10%. Ginagawa mo yan, Pastor? Opo. Ginagawa ko po ito since binata pa po ako. More than 10%. Glory to God po at nakita kong hindi ako nagkulang. Kahit na nasa minimum lang po ang sahod ko nung mga una. Pag na-hospital po ang misis ko, na cesarean, na CS, wala akong pera. Pero sabi ko, anak na ako ng Diyos. Hindi po ako pastor noon. Musician lang po ako at saka worship leader. Gusto ko sa magandang hospital. Ang Diyos ang magpo-provide. True enough. No, halimbawa po, 12,000 lang ang pera namin sa bangko noon. At di ko alam na masisiyas ang aking misis sa aking panganay na anak. Nung lumabas po kami sa hospital, I think 25 or 26 years old na po ako nito. Di pa ako pastor, may sobra pa. Ang bill po namin more than 60,000. Ang pera namin 12,000, hindi nagalaw, meron pa kaming take home. Bakit? Sabi ng Lord po dyan, kapag ibinigay mo, ibinalik mo yung para sa Kanya, hindi ka magkukulang. Hindi ka magkukulang. Napatunayan ko na po yan. 19 and a half years na po ako nagda-dialysis. Hindi po ako katulad ng, ngayon po, 2 years na more than na maganda ang PhilHealth. Pero noon, hindi po. Maraming pumipila kay governor, kay mayor, kay nanay. Alam niyo na si nanay, no? Yung mga nanay niyo nang linwal, no? Sa PCSO, ako po, sabi ko, Lord, lingkod mo ako, anak mo ako, hindi ako pipila dyan. At ang mga anak ko, Lord, gusto ko private school pa rin, hindi public school. Walang pera, ang meron lang ako pananampalataya sa buhay na Diyos na alam ko, tapat ang Diyos. Alam niyo ba gaano katapat ang Diyos? Sabi ni David sa Psalms 37. Psalms 37 verse, mula nung bata ako hanggang tumanda ako, wala pa akong nakitang godly or righteous person na nagpalimos ng tinapay ang kanyang mga anak. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka kawawa. The Lord is your shepherd. You will lack nothing. Ayan po, I was young and now I am old. Yet I have never seen the righteous. Sino yung mga righteous? Because of Jesus. Say amen. No, forsaken or their children begging bread. Hindi tayo nagpapalimos, hindi tayo ang nang-uutang. Tayo ang nagbibigay. Mga anak tayo ng Diyos. Bakit? Tapat ang Diyos at hindi nagbabago ang Diyos. I, the Lord, do not change. I, the Lord, do not change. Kung mabuti ang Diyos noon, mabuti pa rin siya ngayon at magpakailanman. Amen. So because God never changes, you will never be abandoned. And what He promised yesterday, He will keep today and forever. Amen. Sabi po sa James 1:17, every good and perfect gift. Every good and perfect gift. Yung karamdaman, perfect gift ba yan? Yung kahirapan, perfect gift ba yan? Hindi po. Pero kung minsan inaalaw po ng Lord po yan for a purpose na kung minsan hindi natin alam, pero mas alam ng Diyos. But every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights who does not change, like shifting shadows. Ang bawat mabubuti at ganap na kaloob ng mga regalo, blessing ng Lord sa atin, nang gagaling po sa Ama na hindi nagbabago katulad po ng anino. Nakita niyo ba yung anino niyo? Yung anino ko, may ako na kayata? Di ba pa bago-bago ang anino? Shifting lights, lalo na kapag ibang lights dito, iba na naman anino mo. Pero constant po ang Panginoon. Numbers 23:19, God is not human. Alam na po natin that He should lie. Hindi siya katulad ng tao na sinungaling. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Pero pastor, hindi ba siya nagbabago ng isip? Pero ang daming beses sa lilipulin ko kayo, sabi po ng Diyos sa mga Israel. Pero maya-maya, magre-repent ang Israel, hindi na naman lilipulin.
And God relented. Ibig sabihin ba nagbago ang isip ng Diyos? Hindi po. Consistent pa rin. Saan? Sa kanyang habag. Kung ikaw ay magsisisi, mahabagin pa rin ako sa iyo kahit paulit-ulit ka sa kasalanan mo. Amen? Consistent ang Lord sa kanyang pag-ibig. Hindi siya pabago-bago ng isip. Ngayon, kung di ka magbabago, consistent pa rin ang Lord. Impyerno ka. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang salita. Whether ito ay mabagsik o ito ay ito ay malambot na parang pag-ibig. Tapat ang Diyos, gagampanan niya, hindi po siya sinungaling. Hindi magbabago ang isip ng Diyos. Hindi magbabago ang isip ng Diyos. Kaya nga po, marami sa impyerno ngayon sumisigaw sila, Panginoon, patawarin mo kami ba? Pero wala na, tapos na. Ito pong buhay natin dito. Alam nyo, tandaan nyo po ito, walang purgatorio. Gawa-gawa lang po yan noon para po, yung pong, pera-pera lang po yan, makapagsolicit sila, may patayo po yung ano po sa Vatican. No, para, yung pong, meron kang indulgences, no? Na binabayaran mo yung kasalanan mo para makapunta ka ng langit. Alam niyo, di ba may ganyan po yung pong, alam niyo po yung maraming kandila, tapos nandiyan po nakaganyan si Mary kay Balo na anuitan, mga bilog na buntok eh. Basta tsula po, nandun po yung pagsisindi ka ng pari at kung sino yung mahal mo sa buhay na namayapa na, kung nasa purgatory siya, meron pa siyang chance pumunta ng langit. Alam niyo po yung ganyan, no? Meron pong ganyan eh. Nung ilang buwan na siya nagbabayad sa pari, sabi niya, Among kanya, naka-6 na buwan na po akong nagbabayad po sa inyo, pinagpipray niyo naman po yung aking kamag-anak. Ay, oo nga naman kanya. Palagay niyo po, nasa langit na siya. Ilang buwan na ba siya? Anin na ba? 6 na buwan kanya. Ay, yung isang paa niya, nasa langit na kanya. Ay, ganun ho ba? Ay, okay na po, hindi na ako magbabayad. Bakit? Kanya, isang paa pa lang. Isa lang po yung paa nun kanya. So, nakatapak pa ng langit, no? Ito na yung purgatorio, pinupurga na po tayo dito. Nagiging kamukha na po natin si Kristo. Amen. Pinupurga na po natin kung naman po ang mga masasamang ugali po natin po dito. So God's word isn't maybe, it's guaranteed because His nature doesn't change. Kaya nga po hindi nagbabago si Kristo kasi sabi po ng Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago si Kristo, no, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Meron pong hindi naniniwala na sa Holy Spirit, sa gift of tongues, hindi na naniniwala sa healing. Wala na daw po yan. Saan sa Bible yon? Wala naman. Ang nasa Bible, hindi nagbabago ang Diyos. Kung nagpapagaling ang Diyos noon, nagpapagaling si Kristo noon, hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin siya, kapatid. Kung naging mahabagin ang Lord noon, hanggang ngayon, mahabagin siya, kapatid. Kung yung mga walang pagkain na binultiply niya po yung 2 isda at 5 tinapay, yun lang ang no, hanggang ngayon, pwedeng i-multiply ng Lord kung anong meron ka. Kung katulad niya, itataas mo sa Ama at pagpapasalamat mo, Ama, ito ang meron kami, i-multiply mo po. Yung multiplication nun, grabe, exponential po talaga. 5 tinapay, 5,000 lalaki pa lang. I-add mo daw po ang mga babae, matanda, mga bata, aabot daw po ng 20,000. And yet, merong nagsobra. Ang katapatan ng Diyos, abundant po talaga. Grabe po. No? So in a world na nag-change po, in a world that keeps shifting, you can anchor your life to a Savior who never changes. No, hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi po siya pabago-bago. Anyway, oras na rin po. Number 3 na po tayo. God is faithful to His character, which means He is the standard of the ultimate truth. The standard of ultimate truth is not the Constitution of the Philippines. I tell you. Pero ginagalang natin ang Constitution. I'm not saying na huwag natin igalang ang Constitution. Kapag sa Constitution po natin naipasa na, marami pong naipasa, na pinapapasa po dyan, na pwede nang ikasalang babae sa babae, lalaki sa babae sa babae, meron din pong pinapapasa po nila yung abortion. No? Kapag may mga ganyan pong pinasa at nasa batas na po natin,
No, ang batas pa rin ng Diyos ang mananaig. Hindi yung batas ng tao na inapruban lang ng mga senador at saka ng mga kongreso at ng presidente. Batas pa rin ng Diyos. Kapag yung batas po natin, pinagbabawal na ang Bible, ang batas pa rin ng Diyos ang masusunod. Kahit nakamatayan pa ang kapalit po, kapatid. Amen. Dahil ang buhay natin dito, temporary lang. So this connects his internal character to his external actions. Kung ano yung character niya, yun talaga ang gawa niya. If he is love, talaga pong mararanasan natin ang pag-ibig niya. No, if he is just, mararanasan po natin ang kanyang righteousness sa ating buhay. No, kung siya po ay merciful, gracious, and so on and so forth, nagma-manifest po ito. Dine-demonstrate po niya ito sa atin araw-araw. Truth is not a standard outside of God that he must follow. He defines truth. He is the truth. Remember si Pontius Pilate, nung tinanong niya ang Panginoon about the truth. What is the truth? Ang sabi po ni Pontius Pilate. Sumagot ba ang Lord? Hindi po. Alam niyo bakit hindi sumagot ang Lord? Kapag sinagot ng Lord ang katotohanan, which is, ano ba ang katotohanan? John 14:6. Ano ba ang katotohanan? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Ngayon, mabalik tayo kay Pontius Pilate. What is the truth? Sabi ni Pontius Pilate kay Jesus. Hindi umimik ang Lord. Kasi kapag sinagot ni Kristo kung ano ang katotohanan, hindi na siya maipapako sa krus. Gagawin lahat sa kapangyarihan ni Pontius Pilate na hindi siya mamamatay. Hindi na po siya, Kaya hindi sumagot ang Panginoon kasi sasabihin niya, kayong mga Hudyo, siya ang katotohanan, hindi nyo kinikilala ang hari. Ngayon, alam ko na kung ano ang katotohanan. Siya ang katotohanan, siya ang buhay, siya ang daan. Wala nang iba. Can you imagine, wala tayong kaligtasan. Kaya hindi umimik ang Panginoon. Pinabayaan niya si Pontius Pilate dun sa kanyang sariling conviction. Ganun pa man, binigyan siya ng warning ng kanyang asawa na huwag mong pakialaman yung taong yan, no, na naginip ako, nagsuffer ako, na muntik na ako mamatay, muntik ako mabangungot. Pero dahil sa takot niya at gusto niyang i-please ang tao kesa sa Diyos, naghugas kamay siya. Wala akong pananagutan dyan, kayo ang yan. Let His blood be, sabi po niya, let His blood be on us and sa aming mga anak, ang sabi po ganun. Ang dugo niya sa amin, sige. Hindi sa'yo, Pontius Pilate, kaya na ano po. Because, kaya nga po, balikan po natin yung definition natin. His promises are unbreakable because breach of promise would create a cosmic falsehood. Kapag isang pangako lang ng Diyos, remember, lahat daw po, ang sabi ng Panginoon, hindi lilipas ang langit at lupa hanggat hindi matupad ang lahat ng mga pangako, lahat ng mga propesiya. Not even an iota, not even a dot, hindi pwedeng hindi matupad. Kapag kahit na isang iota lang, an iota or one dot or one character ang hindi natupad, magkakaroon po ng cosmic chaos. Yung para pong, pero ang Diyos tapat siya. Buhat po nung linikha niya ang langit at lupa, ang araw na lang po. Kailan ba yan hindi sumikat? Kailan ba yan nung sumikat siya? 12:00 na. Sumisikat po yan kung minsan din lang natin nakikita, lalo na kapag umuulan, pero consistent. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Hindi nagbabago. Amen po ba? So in a changing world, Jesus is the constant truth. Ang ano po natin, ang world po natin, sabi nga ni Jose Marichan, constant change. Alam niyo po yung kanta niyang constant change po. Actually po, kung isipin niyo po yun, makapamalikat sa utak, constant siya, pero nag-change. No? Pero si Lord, sabi nga po natin, ang mundo pabago-bago, pero si Jesus, constant truth. Hindi nagbabago. Hindi totoo sinasabi nila, hindi na applicable ang Bible ngayon. Hindi po. Mamamatay na ang mga taong yan, ang Bible, buhay pa rin. Salita ng Diyos, buhay pa rin. John 17:17, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang pwede lang maglinis po sa atin,
no, sa ating kasalanan, bukod sa dugo ng ating Panginoon, araw-araw nagkakasala tayo, ang panlinis po sa atin ay yung pong salita niya. Kaya nga po araw-araw nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, hindi lang para matuto, mag-grow, yes, para malinis po. Kasi kapag nakikipagsalimuha tayo sa tao, nanood ka sa cellphone mo, sa TV, kung ano-anong mga basurang na pumapasok sa isip, sa ano mo, the Word of God will sanctify you. Because sabi po dyan, your Word is truth. Katotohanan lang ang pwedeng maglinis po sa atin. Wala nang iba. Yung Word ng Lord, yun po ang katotohanan. We don't measure God's Word by our world. We measure our world by God's Word. Amen. Nakuha niyo ba yun? We don't measure God's Word by our world. Hindi natin minimeasure po, sinusukatan ang salita ng Diyos kung paano po ang standard ng mundo. Ang standard ng Diyos, ang kanyang salita, ito po ang panukat sa atin sa mundo. Siya po ang absolute standard. Siya po dapat ang masunod sa lahat dahil siya yung absolute truth. So we don't measure God's Word by our world. We measure our world by God's Word because His truth never changes. Last verse before we take the Holy Communion po. Proverbs 19:21, people might make many plans. Marami tayong pwede tayong gumawa ng maraming plano. But what the Lord says, it is what will happen. Ang unang planong hindi pinayagan ng Diyos po, na very obvious na napakalaking plano ng tao, yung Tower of Babel. Pero hindi nangyari. Bumaba po ang Diyos. Kinonfuse po ang tao. Dito po nagmula ang maraming lingwahe. Hanggang ngayon po sa mga scientists, hindi nila alam paano po nabuo ang maraming lingwahe. Dito lang sa Pilipinas, did you know na we have more than 100 dialects? Napakarami po. Saan galing yan? No, sa Bible lang po makikita kung saan galing, sa Tower of Babel. Kaya kung marami kang plano, ang final say pa rin, yung Lord. Amen? So you can trust God's Word more than your plans because His truth is the one thing that will always come to pass. God's Word has the final say. Remember po si Jairus, dito po ako magtatapos. Si Jairus po, sinilubong niya si Lord sa pangpang, lumuhod kahit po basa siguro doon o maputik, pero synagogue ruler, mataas ang katungkulan sa mga Hudyo. Sabi niya, Panginoon, puntahan niyo po yung aking anak, ilehans mo yung siya para mabuhay. No? And then sabi niya, sige, pumunta po. Pero na-delay dahil merong babaeng 12 years siyang dinudugo, nakakuha po siya na walang paalam ng kagalingan. No, habang kausap niya, na-delay. Dumating ang mga kapitbahay ni meron silang bad report. Ano yung bad report? Patay na ang iyong anak, Jairus. Huwag mo nang gambalahin ang teacher. Biglang lumingon ang Panginoon, sabi niya, Jairus, do not fear, only believe. Ang sinasabi ni Lord, ako ang final say. Hindi yung report ng mga kapitbahay mo ang final say. Ako ang final say. Hindi yung kamatayan ang final say. Ako ang final say. Hindi yung doktor ang final say. Ako ang final say. Hindi yung wallet mo o bank account mo ang final say. Ang Diyos ang final say sa buhay mo. Hindi yung mga taong binubuli ka ang final say. Sa ang Diyos ang final say. Ang word niya ang final say. Hindi yung mga taong pinagsusumpakan, sinabing wala ka ng pag-asa, wala ka ng magagawa, talagang ganyan ka na lang. Hindi sila ang final say. Ang final say ng buhay mo sa Panginoon lamang nang gagaling at wala ng iba. Jesus has the final say sa buhay mo. Remember, nung sinabi ng doktor sa akin, Manny, anytime mabubuwal ka, sabihin mo na sa pamilya mo. That was 19 years ago. Hanggang ngayon buhay ko. Kasi sabi ko, Lord, hindi siya ang final say. Ikaw ang final say ng buhay ko. Sabi ng Lord, therefore, do not fear. Only believe. Because Jesus has the final say. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Mag-review po tayo. God is faithful to His character. He is faithful to Himself. He is completely unchanging. He is the standard of the ultimate truth. As we are being served, let us worship the Lord in spirit and truth. Yan po mga